Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan ngayong tanghali dito po sa Bombo Network News. At kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga political analyst ng ating bansa at nagtapos sa University of the East College of Law. Attorney R.B. Buenaflor, papati natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Inyo at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. It's very nice of you to invite me back po dito sa ating programa. Maraming salamat, no, mga kabombo. Ayun, ang ating kabombo rin, si Attorney Buenaflor, ang ating makakausap at nakausap na rin natin sa ilang pagkakataon upang magbigay linaw doon sa mga bagay-bagay. Unang-una, nais po namin malaman ano po yung nakikita ninyo na worst case scenario. Ngayon ay banggaan ng banggaan itong dalawang kampo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. I'm talking about the Senate. Kung hindi maayos itong gusot na ito sa Senado, ano yung nakikita ho ninyong magiging endpoint nito at mula dun sa mga tauhan, mukhang may mga hindi sasahod kung sakasakali na lulubha po ito at dun mismo sa kabuuan ng institusyon, ano ang inyong nakikita rito, Attorney? Salamat, Dennis, no. Napaka-importanting topic talaga ito ngayon, no, kasi hindi lang ito tungkol dun sa mga senador, eh. Ito ay tungkol sa bawat Pilipinong umaasa sa Senado para kumilos. Ang gusto talaga na to, ang tunay, no, na epekto talaga nito, it's not really hypothetical. Meron itong real effects talaga dito sa ating taong bayan, no? Kasi imagine mo, dahil sa gusot na to, mayroong mga batas na naantala, di ba? May mga serbisyo na mga hindi pa naaprubahan, mga pondo na nakabitin, no? Kaya importante nating mapag-usapan talaga ito ng maayos. But before answering your question, balikan muna natin ng konti, no? Ng konti yung ating timeline ng mga kaganapan. Base sa mga nangyari in the past, simulan natin siguro to mula nung May 11, no? Kung maalala po natin, nung May 11 lang po, no, si Senator Cayetano po naging Senate President. Pagkatapos si Senator Bato nagbalik naman mula sa pagtatago, no? Tapos si Senator Soto inalis, 'di ba? Tapos immediately pagdating ng May 18, nagkaroon na ng simula nung impeachment trial ni VP Sara, no? Tapos yun namang mga senador nanumpa na bilang mga senator judges. Hindi lang 'yan. Pagdating ng May 26, meron ng 10 minority senators na nag-walk out dahil lang sa debate, sa teleconference voting, no? Tapos pagdating ng June 3, may 12 na senador nagtipon. Tapos suddenly, si Senator Wing Gatchalian naging acting Senate President, no? Tapos sabi naman dyan ni Senator Cayetano, abay, illegal na kudeta to, no? Bukod pa dyan, napakarami din ng mga magkakasulungat na mga utos, no? Sa part ni Senator Gatchalian, work from home daw pagdating sa mga tao. Sabi naman daw ni Senator Cayetano, bukas ang opisina. 'Di ba? Tapos just very recently nung June 8 lang, no? Meron pa tayong dalawang magkaribal na Blue Ribbon Committee hearing sa flood control, no? And then significantly nung June 9 lang, nagkaroon po ng Senate Resolution number 48, no? Basically, ito po yung naging amendment ng impeachment rules sa kung sino nga ba ang magiging presiding officer, no? And significantly, nito lang pong June 10, no? Mayroon pong na-dismiss na isang petition po sa ating Korte Suprema, yung pong petition tungkol po dun sa quorum. Ano? Yung quorum na yan isa po sa mga pinakasikat na salita ngayon sa ating bansa, no? Kung 13 ba, 12, no? Pero kaya po na-dismiss yung petition po, no, na i-file ni I believe Mr. Tayam, yun pong high school teacher. Ang ruling po kasi ng Senado rito, yung ating Korte Suprema, ang naging ruling po, wala daw po kasing merito, no? Hindi naman din daw po kasi naipakita na apektado talaga siya, no? So, mayroong lack of standing. Now, with this in mind,
tignan din natin, meron tayong mga importanteng mga guide, ano dito mga guide na mga dates na dapat bantayan. Sa petsa po ng June 15, okay, napakalapit na po, ilang araw na lamang. Yun po ang magiging deadline ng pagpapasa ng pre-trial brief po ng prosecution at depensa. So, ano nga ba yan? Ito pong pre-trial brief ng prosecution at depensa, ito po'y gagamitin po doon sa impeachment trial. Okay? Ngayon, ito po ay magpapakita po ng listahan ng mga ebidensya ng magkabilang panig, yung pong bilang o kung sino po yung kanilang mga witness, kung ano rin po ang mga issue. So yan po yan, no, sa mabilisan na paliwanag. And then, pagtapak naman po ng June 18, okay, pre-trial conference na po, which will be close to the media. And then, finally, ito pong July 6, ito na po yung trial proper. Lunes hanggang Miyerkules po, no? Pagdating po ng July 6, yan na po yung deadline ng lahat, no? Trial proper na. So, significant po, no, na na-discuss natin yan to really demonstrate kung gaano karami po yung mga nangyari sa institusyon ng Senado. So, punta ako dito sa katanungan mo, no? Ano ba yung worst case scenario natin? Well, dalawa yung nakikita ko na mapanganib na scenario dito, Dennis, ano? Una, pagdating doon sa mga tauhan, nakita na natin kasi yung yung simula nito. Kanina, just like what I mentioned, magkasalungat yung utos eh. Sabi ng Gatchalian Black, work from home. Sabi naman ng Cayetano Black, bukas ang opisina, siya pa rin ang nasa kapangyarihan. Ang mga Senate staff kasi, literally caught in the middle sila rito eh, no? So, sa part nila, sino bang susundin nila? 'Di ba? Hindi na ito basically political drama eh. Or as many would call it, Senate flicks, no? Senate flicks daw. You can consider what's happening now as some sort of administrative paralysis, no? So imbis na mag-function ng maayos, hindi malaman tuloy sino bang susundin. 'Di ba? Just like what I mentioned din kanina, imagine meron tayong dalawang Blue Ribbon Committee. So meaning meron dalawang chain of command. And as it stands, hindi ito sustainable talaga eh, no? So that's the first. Ngayon, isipin natin, kapag yung mga tauhan mismo hindi alam kung sino yung boss nila, paano kaya gagana yung Senado? Which brings me to the second scenario that I'm seeing, Dennis, no? Pangalawa, yung impact nito mismo doon sa institusyon, no? Ang worst case talaga ay yung magsimula yung impeachment ni ni VP Sara na mayroong contested na issues, especially dun sa presiding officer, di ba? Kasi kahit anong hatol man ang lumabas dito sa impeachment trial na to, guilty man yan or not guilty, maari itong i-challenge eh. Kasi kung meron pa ring nakabinbin na legitimacy issue, ang mangyayari niyan, walang closure, walang finality. Di ba? Pagkatapos, yung mas malaking epekto pa dyan, mawawala yung tiwala ng publiko sa Senado bilang co-equal branch ng ating gobyerno. And ultimately, sa totoo lang yung epekto dito, nandun sa mga Pilipino eh. Di ba? Ang pinaka-apektado dito hindi naman yung mga senador. Kasi sila may sweldo pa rin. Di ba? Yung mga apektado dito talaga yung mga Pilipino po na naghihintay po ng batas na dapat nang aprubahan. Healthcare bills, yung pong educational funding, no? Ayuda para sa mga nasakuna. 'Di ba? Recently meron tayong lindol na nangyari. Bawat araw po no na hindi na nare-resolve itong problema natin sa Senado. Paralisado po yung ating Senado. Kada araw na paralisado yung Senado, isang araw na naman po yung nawawala na paglilingkod sa bayan, no? So, ang pinakamalaking biktima talaga sa gusot na to, hindi si Cayetano, hindi si Gatchalian at ang mga taga-suporta nilang kapwa nilang senador. Ang biktima po ay ang Senado mismo bilang institusyon, lalong-lalo na po yung bawat Pilipino na naghihintay po ng aksyon. I see. Ang aking katandem ho dito ay meron ding ilang punto na nais maitanong. Bombo Jai, with your question.
Attorney, ano yung take ninyo sa hindi pa pagpapasya ng Supreme Court sa issue ng quorum sa kabila ng petisyong naihain? Paano kung mag-decide during trial? Ito ang isa sa mga pinaka-interesting no na tanong no. At may importanteng update din tayo na kailangan din nating ma-correct ano para hindi tayo ma-mislead dito. Just like what I said earlier, nung June 10, na-dismiss ng Korte Suprema yung petition ng isang senior high school teacher, I believe Mr. John Baritayan, ano, na nagtatanong kung valid nga ba yung quorum nung June 3. Pero ito ang importante, no? Hindi naman talaga dinismiss ng Supreme Court dahil tama o mali ang quorum. So, nakabinbin pa rin ang issue na yon, no? Na-dismiss yung na-file ni Mr. Taya, no? Dahil wala daw kasi siyang legal standing bilang private citizen, no? Sinabi ng Supreme Court na nabigo siyang ipakita na siya ay direktang naapektuhan sa mga pangyayari sa Senado, no? Diyan babalik at babalik pa rin kasi tayo doon sa napakainit na mga debate ngayon. Ano ba talaga ang quorum, 'di ba? Kung ang majority ba ng 24 ay 13 o ang bagong majority ba ng 22 na available senators? Yan pong debate na yan hindi pa po nare-resolve. Ano po? Yun po. So, So, yes, go on, Attorney. So, for me, no, kaya siguro hindi pa sumasagot, no, ang Korte Suprema dito sa tunay na tanong, no, kung sino nga ba talaga ang lehitimong Senate President. Sa nangyari, yung Supreme Court kasi, nagsalita lamang naman siya doon sa procedural na issue pa no? Hindi pa po doon sa substantive na constitutional question. So, bakit naghihintay ang Supreme Court? May nakikita po akong dalawang posibilidad dito. Una, siguro pa narinig na po no ng ating mga kababayan yung pong judicial restraint, no? Maraming beses din po siguro narinig din po yung kaso ng Avellino versus Cuenco, no? Na nagsasabi no na ang pagpili po ng Senate leadership ay isang political question, no? Tradisyon po kasi ng Korte Suprema po na huwag makialam doon, no? Meron po kasing mga tanong na political at meron din pong justiciable, ika nga. At this point po, ang nangyayari po kasi political daw po, no? Pangalawa, ang Supreme Court po kasi, sa nakikita ko parang in a way kung bibilisan nila masyado yung pag-decide dito, and I'm just speaking no, based on my own analysis, para po kasing nasa lose-lose situation no, kung magde-decide ngayon. Kung magde-decision po kasi ang Supreme Court, no, kung pabor ba sila kay Gatchalian, mapapahiya yung Cayetano Camp. Kung pabor naman po sa Cayetano Camp, maaari na rin naman pong ma-void ang lahat ng impeachment preparations mula June 3, no? Pero may deadline ito, gaya ng sabi ko. Sa July 6, no? Kung magsisimula na yung trial ng walang SC ruling at pagkatapos mapapatunayang invalid yung June 3, no? Pwedeng lahat ng proceedings maaaring ma-void lamang, no? So, iyon ang napakamapanganib na domino effect dito, no? But Yes. nevertheless, para po sa mga Pilipino, ang kawalan din po kasi ng ruling mula sa Korte Suprema po, medyo nagdudulot po siguro ng legal uncertainty, no? At mas matagal lang ang proseso, mas malaking gastos sa bayan in a way, at mas maraming pagkakataon na ma-challenge po kasi yung anumang desisyon ng Senado. Tsaka, Ultimately, tayo pong mga Pilipino yung magdadala talaga nung kahihinatnan ng delay na to. But nevertheless po, it is not for us to decide. yes. My opinion is as good as any opinion po ng kung sino man dyan. Okay, Attorney, siguro may clean tugon na lamang, ano ho. Pero ano yung nakikita ninyo, 6 na buwan mula ngayon o kaya 1 taon mula ngayon dito ho sa mga usapin na ito and sa ating political arena, lalo't papalapit na itong 2028 elections. Isang, kumbaga, may clear malaman na nakikita ho ninyo dito sa mga development na ito.
I can see a few predictions dito, no? Pwedeng tapos na yung impeachment trial, pwede nang matapos, no? Pwedeng magkaroon ng ruling na guilty or not guilty. Medyo mataas yung possibility niyan, no? Kasi may binigay na pong hard deadline, no? Na ipipilit po sa lahat. And then there's also the possibility na mag-rule din po yung Supreme Court, no? Mapipilitan na magdesisyon na dun sa quorum, no? Sa petition ng mga senador na may standing, no? Although hindi natin masabi yung likelihood niya, pwede rin naman na magkaroon ng negotiated settlement siguro sa pagitan ng Cayetano block and Gatchalian block. Pwede naman din, no? Para lang po magtuloy naman ang trabaho ng Senado. In relation din dito, ang mga posibleng mangyari dyan, baka magkaroon na rin po ng resolution dun sa warrant of arrest, no? Pagdating kay Senator Bato de la Rosa, no? Or what could possibly happen, kasi meron namang news na sumusubok ngayon ng mga senador, no, na magkaroon ng good working relationship. Pwede rin sumuko din kasi yung yung Cayetano camp na sumuko at tanggapin na lang yung Gatchalian leadership, no? But I don't really think na mataas yung dyan yung pagkakataon, kasi syempre you can see yung political leanings Kaya yan yung mga nakikita ko. Sa bagay, Mhm. attorney, parang kasi yung Malacanang may standing na rin and may sinusuportahan na rin sila. Yeah. And yung House, ina-acknowledge yung Gatchalian block. So siguro, yan yung aabangan natin sa mga susunod na pagkakataon. So, Yan ang mga dapat talagang kaabang-abang, no? Ayan. Sige. Siguro kumuha na po tayo ng popcorn. At Oo. abangan natin ang mga mangyayari. But nevertheless, ako, wish ko po sana ma-resolve natin to para mag-function naman tayo. Ayun. Ah, Sige. at this point talaga, bayan po sana ang ating piliin. Po? Bayan muna. Opo. Okay, with that, maraming salamat po, Attorney Buenaflor, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong tanghali. Maraming salamat din po, Bombo Dennis, sa buong Bombo Radio Philippines, sa lahat ng mga tagapakinig po. Maraming salamat po at naimbitahan po akong muli. Of course, maraming salamat. Shoutout din po pala sa Bautista family po, yung aking in-laws dito po sa Baliwag. Maraming salamat po. Oo, at tayo napapanood rin sa mga oras na ito. Unlike before, nakikita na tayo maliban doon sa naririnig tayo ng atin po mga taga-subaybay. So thank you so much, Yes. Attorney. Maraming salamat. Sa ulitin po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin isang abogado at ating kabombo at ka-Star Nation natin. Si Attorney R.B. Buenaflor, nagtapos dyan sa University of the East College of Law, nagbahagi po ng ilang mahalagang punto dito sa usapin ng politika sa ating bansa. Naka pa tayo sa mga karagdagang balita, Bombo Jai? For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.